Smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. I had friends that I thought were friends. I let them borrow money. Pero nasira yung friendship namin dahil doon nga sa pera kasi Hindi sila nagbayad. Hindi sila nagbayad. Ikaw pa yung mahiya na... I'm just parting ways with Converge. Ayun lang yun. Pero parang naisip nila na if I'm parting ways at this moment in time, akala nila nag-retire na. Pero, non-retired. I'm not retired. Kaibigan. Para sa akin, yung nandyan lagi, kahit hindi mo nakakausap. Ganda yung positive yung bigay sa life mo, i-keep mo yung kaibigan mo. Pag negative ang ibibigay sa'yo, Siyempre lumayo ka. layo ka muna. Definition of a true friend. Tama ba yung question ko? Okay. Thank you for the question. Thank you for the Welcome sa ating intimate kwentuhan in the early morning dito sa Benguet. Tingnan nyo naman yung view natin. So, ang gusto ko lang gawin sa inyo, lahat kayo, honest na answer. Okay? Ganito pala si si Luzman sana. No? Hey, honest ka ha? Yep. Ikaw lang naman hindi eh. Ikaw yung hindi honest eh. Tignan mo yung tsura mo. Alright? Tsura yan. So, first of all, Honest. kaya tayo magkakasama, naniniwala ako dahil gusto natin yung camaraderie natin at masaya tayo palagi magkakasama. Dahil hindi naman kayo sasama dito sa Benguet kung hindi kayo masayang kasama yung... Napipilitan lang ako talaga. Kung napipilitan ka lang. Ano sabi mo? Ganon. Last mo na yan. Okay, napipilitan ka lang pala. Okay, first of all, ang question, what is a definition of a true friend? O, gusto niyo pa tagalogin ko? Kako? Okay na English. Naintindihan mo ba? What is the definition of a true friend? What do you think of me? Thinking of you? This is stupid. Alright. Definite. So, unahin na kita, Gax. Dahil maano kayo. Mike. Okay. What is a definition of a true friend for you? Ako pre, syempre, Tapat mo, lapat. ito, Yan. malapit na to ah. Malapit na yan. Masyado naman tutukan kung nasa ano ko. Okay, go. Okay, true friends pare sa akin is, ang meaning, is yung kahit hindi mo siya laging kasama, nakikita, or alam mo yung hindi kayo madalas mag-usap, pero alam mo sa sarili mo na once na may problema ka or may kailangan ka, is lagi siyang nandyan para tumulong sa'yo. Sabi nga nila, hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Hindi mo kailangan. Siyempre, pag tumatanda ka, pag bata ka kasi, dahil mo kaibigan eh. Dahil mo nakikilala. Quantity over quality. Oo, di ba? Pero pag later on, pag medyo nagkakaedad ka na, pipiliin mo lang, hindi mo lang pipiliin, parang gano'n na rin, yung mga kaibigan mo talaga na nandyan simula umpisa hanggang huli. Makikita mo yun eh, kung sino sa mga yun eh. Kasi yung iba hindi mo na rin nakikilala. Siyempre ikaw, nagbago ka na rin ng lifestyle, hindi ka na gumigimik, hindi ka na maalis. So malalaman mo talaga yung tunay na kaibigan, lagi nandyan para sa'yo. Sa akin, tunay na kaibigan, pre, alam mo yung, kahit sabihan mo ng masakit na salita, lokohin mo, biruin mo, alam mo yun, hindi siya napipikon. Hindi ka nasasaktan. Hindi ka nasasaktan. Para may hugot ka din, Hindi naman, di ba? Alam mo yung gano'n, kasi minsan may mga na pag niloko mo, magagalit dahil siyempre hindi mo makabiruan, di ba? Doon malalaman yun eh. Kahit na mamalit na bagay eh, di ba? Parang ikaw, wala ka sa mga sar. Paano ikaw? Ako pa ngayon? Nakikita lang yung kakin sa video, yun sa'yo. Pag walang video. So yun nga, di ba? So, para sa akin, yun ang tunay, yung definition ng kaibigan, yung lagi nang kahit na hindi kayo magkita, lagi nang pag may kailangan ka or may something ka na, alam mo yung gano'n, Oy, may mukha! problema Bisa ka. mo! Pag humingi ka ng advice, alam mo yung gano'n, ma-appreciate mo pag, alam mo yung, nabigyan ka ng magandang di ba? So, that's it. Muntik ka pa mahulog. Muntik ka na mahulog. Ikaw lagi na aksidente ngayon. Panindigan mo na. Isang araw ka pa. Andayo na gumagana. Okay. Mr. Si Ras muna, katabi mo. Ras, what is the definition? What is a true definition of a true friend? Para sa akin, yun nga, tama yung sinasabi ni Gako, syempre, nagbabago naman lahat. Tapos, pag umiidad ka kasi,
Happy face na lang. Pag umiidad ka, syempre, maraming nawawala, maraming nadadagdag. So, namimili ka na rin kasi syempre, alam mo na rin yung kaya mo na lang gawin, tsaka yung trip mo sa buhay o yung gusto mo nang makasama. Kasi, hindi naman pwedeng happy-happy lang lagi, di ba? Siyempre, kaya sa akin, ang meaning ng true friend, kailangan, kahit na sa saya, o sa ginhawa, tsaka sa bad times, dapat nandyan. Kumbaga, yun ang true friend talaga. Good times, bad times, nandyan. Tsaka dapat, tsaka dapat nagtutulungan tayo para umangat yung isa't isa. Kumbaga dapat yung ginagawa ko nakakatulong sa kanya para umangat siya, tapos siya rin nakakatulong sa akin para umangat ako. Hindi yung nagpapataasan tayo ng gagawin sa buhay. Papataasan ng ihi. Oo, kumbaga kailangan mas maganda kung lahat tayo nagtutulungan. Alright. Sherwin Cruz. Mga kaibigan to eh. Taray eh. Lumayas ka nga sa tabi ko. Yeah. May Jay. What is the definition of a true friend? Quick lang Sa tayo. akin, simple lang yung kaibigan. Pag kaibigan mo, dinadala ka sa mabuting mabuting gawain o yan ang kaibigan. Kasi pagka nakita mong hindi maganda ginagawa ng kaibigan mo tapos hindi mo sasawayin or hindi mo pagsasabihan, hindi mo kaibigan. Hindi ka tutoy ng kaibigan. Ganun lang kasimple. Pag sinabayan mo yung vices, dapat. pares kayong tanga. Siyempre. So actually, a true friend is someone that you can, yung parang, pwede mo sabihan. And then, alam mo, hindi sila magagalit sa'yo. Kasi alam nila na you care for them. Alam mo, kasi meron iba, sasabihin mo, boy, tapos, nasa isip na, ano to? Pakialamero. Oo, di ba? Lepal. Di ba, ayaw nila yung ganun, di ba? So, gusto lang nilang marinig yung maganda lang. Gusto lang nilang marinig, gusto nilang kasi, gusto nilang marinig. You know when you're close to someone is when you can tell them, give them advice na ikaw lang, you're the only one that can say that to them. Pag iba if someone else says that to them, ma-offense sila. Pero pag galing sa'yo, okay, sige. Ako true friend ako, tiga mo Jake. Baliktad yung damit mo. Kasi may ganito makati. Diba? Sasabihin mo talaga dapat. Sa akin, diba, wala kayong ginawa kundi, taba ng baboy nito. True friend naman eh. True friend niya eh. Ano nangyari sa'yo? Ikaw kausap ko. Ano nangyari sa'yo? Namomotivate ka mag-gym. Nakita ko kayo na umaga, nag-gym ka. Nag-gym. Nag-gym ko ba ilagay na yan? Mga 49 steps. Para hindi pa Nag-walking papuntang kusina ang pucha. Si Dencho tawag kay Sherwin, Jimmy Alapig. Kaya, Jimmy Alapid. Alam mo yung huling nagsabi sa akin na mataba ako. Nakipaglamay ako eh. Kaya ito yung nagpauso ng Eurosteak. Kaya kayo, di ba, lahat tayo. Di ba, syempre, kayo naman, ito, basketball team, sumama kayo. Dapat, sumama rin kayo sa March 9, sa first Bible study ng group natin. Oo naman. that's one of the best, definition of a true friend is someone that brings you closer to God. Tama yung sinasabi ni Sherwin na pagdating sa gimigan, di ba? Or sa gawaan ng kalokohan, lahat ng friends mo sasama. Tara bro, sama tayo, inom tayo. Pero pag na-invite mo sa Bible study, ay bro, may lakad ako eh. Meron na yung tita ko. Oo, ganyan. So, yun ang ma-appreciate. But walang pilitan yan, ha? Siyempre. We won't force anyone to join the Bible study kung hindi pa sila ready. Yes, but also at the same time, you also need to support your friends. Diba? Rigo Nice? Kung ano yung, speaking of Rigo, tama. Kasi kung anong trip ng kaibigan mo, syempre, magjo-join ka, especially if it's for your betterment, diba? Kasi, especially ngayon, everyone here has a family, diba? So we have to, much as possible, we have to take care of everyone. Everyone stays together, diba? Hindi, so sila Dencio, si Sherwin, si Russell, sila Rigo Nice, they are new friend. Bago yan eh. Tayo Jay, magkakilala na tayo since 2012. Naging mag-opponent tayo since 2009. Tapos naging magka-teammate tayo 2012. Hindi na kita nilabayan. Kumbaga hindi ko na ito nilabayan eh. Kasi yung Bibles, kasi I think for me, na-save yung marriage ko because of him. Dahil first of all, hindi, kaya si Jack, gustong-gusto niya kasama ko si JJ.
Kaya ever since 2012 hanggang 2025 na ngayon, andito pa rin kami kasi yung misis ko mismo nagbabouch for JJ na kay JJ ka sumama. Kasi siya yung nag-push amin kay Lord eh. So ever since, nagkaroon na kami ng Bible study na bago dahil na-stop yata yung Bible study sa Rejuba, right? Remember? So 2015 naman, sila Gabe naman, sila Dog Kramer naman yung nakakasama namin sa couples. So ang laking factor nun na pag nag-aaway kami ng misis ko, pumapasok yung natutunan ko sa Bible study na, di ba, nakita mo yung patience ko ngayon? Dahil dun sa Bible study. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Yung pinaka-patient na tao na kilala ko. Kaya, di ba? So, si Ryan, niyayaya ko sila, couples. Kasi couples kasi yun. So, kung gusto mong mas magkaroon ka ng foundation, pwedeng tumulong si Bible study. Of course. 'Di ba? Kaya ako for me yung true friend. Alam mo yung makikita mo nga yung true friend pag success ka na. Tapos susupport sila. 'Di ba? Kasi speaking of that, yung you're happy na yung friend mo naging successful. Hindi yung naiinggit ka. Yeah. Guess mo hindi yung Dadaan mo pag successful. Sisiraan mo. Kasi mayroong ganun mga kaibigan na or you think they're your friends, pero once you reach a certain level na naging successful ka, parang sasabihin, ay, nagbago na to. Sumabang na. No? Ayaw ko parang ng he won't let me borrow money. Ganun, yabang. Ayaw magpautang. Di ba? See, people like that are, kasi I had friends that I thought were friends. I let them borrow money. Pero nasira yung friendship namin dahil doon nga sa pera kasi Hindi sila nagbayad. Ikaw pa yung mahiya na maningil. Diba dapat pag ikaw nag-borrow, ikaw yung may mga utang sa amin, ha? Ikaw dapat meron na sa'yo? Meron may utang sa'yo? Dami. Ikaw din, marami kang may utang sa'yo? Siyempre, huwag na natin pangalanan kasi hindi naman natin... Initial lang. Ano sabihin ko? Sino? Ikaw din. Ang friendship sa akin. Quick and smooth. Okay na yun. Thank you. Okay. Ganda. Thank you for your Isa lang. Ganda. Kaibigan mo, pag talagang kaibigan mo, kasama mo sa pag may problema ka, hindi lang sa kasiyahan. Ganun lang. Oo nga, yun lang yun. Tinagalog ko lang, English yung kanya. Kahit hindi kayo nagkikita lagi, pero may communication kayo. Uli mo lang yung mga sinabi namin lahat. Lahat sinabi nyo na eh. Yun lang, basta trust lang talaga, number one. Kayo naman lagi nyo sinasabi, kung may problema ka, dapat sasabihin mo rin, pag may problema kaibigan ko, nandun din ako. Doon tayo lagi. Kaya nga kami nandito para sa iyo. Dahil yung problema eh. Pag may problema ka, bahala ka sa buhay. Ingat ka, kita tayo pag okay na. Sa akin, definition ng pagkakaibigan, kailangan mo ng consistency. Ba't ko sinabi? Siyempre, sinasabi mo, makikita mo yung kaibigan mo pag umangat ka na successful ka na. Pero ako nakikita ko yung totoong tropa nung walang-wala pa. Diba? Andyan sila nung wala pa ako, tapos bibigyan kanila ng importansya. Siyempre, vice versa yan. Hindi lang sila, pati ikaw. Pag kinailangan kanila, nandiyan ka din para sa kanila. Doon mo sila may kita hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Ako marami yung kakilala. Ba't parang naluluha ka? Marami yung kakilala, pero piling-pili yung kaibigan ko eh. Piling-pili. Yun lang yung para sa akin yan. Yun ang definition ng true friend. You will always have me. For sure. Eto, si Aranya, saka si Gako, teammate ko na yan since 2003. Imagine, that is 22 years ago. 25 years ago na. 23 pa lang. Bakit? 2003, 2025 pa lang eh. 2025 na. O ilang taon na yun? Ang hina mo talaga sa math, kaya ka mo magsasalasal dati. Ilan na nga? 23. 23. Tama yun, 2023, 2025. 2025. Okay. So, Sigako kaya kami nag-aasaran. Kahit ano pang sabihin ko dyan, kahit sabihin ko sa kanya na pangit siya, hindi siya magagalit. Anong galit na galit na nga oh. Dahil alam ko sa sarili ko na maganda yung itsura ni Gako. Inaasar ko lang siya. Oo. Pag hindi nyo kilala si Gako, tinasar nyo yan, may kalalagyan kayo. Pero kasi kami ngayon, magkakilala na kami since 2002. And ganito yung lambingan namin. 'Di ba? Marami na kami misinterpret, pero sana maintindihan nyo na may ganyan talagang barkada na kahit anong gawin nyo, walang pikunan. Ikaw ba naintindihan? Aranya din, since 2003. Kasama ko na to. Tapos, ito pa yung definition ng true friend for me.
yung masaya ka, alam mo yung genuine yung saya mo pag yung nakita mo yung success ng kaibigan mo. Kasi si Ryan, si Ryan kasi pumunta sa farm ko to. Ginaguide ko siya. Gusto ko siyang pumasok din sa farming. Jay, ikaw din, di ba? Magkasabay tayo before. So, natuloy ako, nag-hesitate ka, di ba? Ikaw, nag-hesitate ka rin. Pero, sobrang saya ko yung success ng Campeatos mo. Sobrang successful nung Campeatos mo. Sobrang saya, di ba? Like ko sinasabi sa'yo na natutuwa ako dahil nakikita ko yung success mo. Yun yung true definition of friend. Pagka genuine yung approach mo sa success. Tapos yung sinasabi ni JJ na pag naiinggit, kunyari ako, naiinggit ako sa'yo, hindi mo ako tunay na kaibigan. Alam mo yung going back to what you said kanina, pag hindi mo niasa yung kaibigan mo, ibig sabihin hindi kayo close eh. Kasi nailang ka pa eh. Pero pag niasar mo yung kaibigan mo, that's when you know that you're close. Kasi alam mo, ka, baka mapikon eh. Di ba? That's when you, like if you don't know somebody, hindi mo sasabihin, uy, kalbo ka. Hindi mo, siyempre eh. Pero pag close kayo, alam mo na, that's when you know you're close actually. When, pwede kong parilin ng handgun sa likod, mga ganun. Di ba? Sa batok. Oo. Sa batok, no? Eh kung iba yung bumari sa, suntukan na yun, di ba? Hindi lang tanga ang narinig mo. Di ba? Pwede ka suntukin dito. Oo. Yun nga, at least na meron tayong progress lahat. Since Lasal days, Jerwin, from PUP, ako, walang-wala din. Rico, galing probinsya. Nakita natin. Doon na to ng araw eh. Ha? Doon. Doon na. Pero kasi yung ano eh. Wala. Ano pa to eh? Allowance lang tayo. Nag-evolve na lang to, tipaklong lang to dati. Pantay-pantay allowance natin. Tipaklong lang yun dati kasi sobrang pa yun, di ba? Eh. Oo, kami yan. Hindi pa namin kilala si Rico. Pero nakita natin yung progress ng bawat isa. Rico, naging successful being a business owner ng farm. Jerwin, may mga apartments. Nasa prime pa Nasa prime pa. Prime pa ng basketball career. Hindi rin naman natin, hindi ko rin ina-expect na ganito yung mangyayari. So yun, parang masaya yung bawat isa sa mga nangyayari. Yun yung magandang sinabi ni Rix about the friendship na ino-offer ng bawat isa. Always uplift your friends, man. Make sure like everyone sabay-sabay kayo. Always. Kasi katulad ginagawa ni LeBron. Kita mo yung ginawa niya. Yung whole circle niya, yung naging successful si LeBron, lahat sila umangat. Tinulungan niya lahat ng mga kaibigan niya umangat. Adam Sandler. Lahat sila, Adam Sandler. Lahat ng tropa na Adam Sandler, ngaligan niya sa movies niya. Paulit-ulit, di ba? Sila lang. Ganun ang mga friendship. You can do it! Yeah. Everybody, group hug in the shower! Alam mo yan? Yan gusto niya. Pwede na kaya ginawa niya to. Sabihin mo sa Pwede ba sa court, no? Meron group hug in the shower. Meron talaga? Pwede ba dito habang nag-uusap? Meron women yung saban. Meron kasi Pwede naman group sequence. hug dito. May sinakalit pa kami. Meron din sequence na appreciate ko yung nagawa natin na club. Unang-una sa lahat, itong PBA Moto Club. Na-appreciate natin to kasi nung retirement ko, Jay, nakita mo kung gaano ako yung itsura ko. Ano ka, depressed. So, nung Matanda ka pa nga sa akin nun eh. nung pag-retire natin ng basketball, parang si Tom Hanks yung sa movie, yung sa yung Castaway. ano yung itsura niya, bro. May beard siya. Ang payat niya. Oh, parang Castaway. So parang na-develop tong PBA Moto Club by hindi pinilit. Hindi by pinilit, parang Jay, ride tayo. Tapos parang nagustuhan ko yung feeling na may camaraderie ulit. Tapos syempre, hindi naman tayo na-stop sa mga PBA players lang. May mga common friends tayo like si Sherwin, si Dencio, si Russell. Hindi naman sila pro basketball player. Rigo nice, but we accept them. Si Mark Spin. Yeah, lahat kayo, we accept you guys dahil we believe na genuine yung approach nyo sa friendship ng club natin. And sobrang gusto ko tong club na to. Tapos, na-develop pa natin yung charity work natin. Yun yung pinaka-importante. Alam mo yung na-enjoy natin yung isa't isa, yung kwentuhan, yung camaraderie, yung mga places na pinupuntahan natin. At the same time, yung charity work talaga. Yun talaga yung gusto ko yung priority. Kaya nga, itong sa elderly, gusto ko umabot ng 1 million to eh. So far, 3 jersey pa lang nabebenta natin. 3 out of 3. May 150k na tayo. So far. So marami pa tayong tatawagan. Sila JBR ito, sila Big Boy Cheng, sila Kung Eric Yap, pwede. Kung Eric Yap dapat. Kung Eric Yap. Tatawagan natin lahat yan. Kasi ako, naniniwala ko, nakakahiya humingi ng help. Kumpara sa'yo. Pero kung hihingi ka ng help for others,
Kakapalan ko yung mukha ko. Yun yung sacrifice, yun yung ultimate sacrifice ko. Right? Kaya tayo, yun yung goal natin, magtulungan tayo para at least yung club natin, ma-well-known tayo na club na talagang tumutulong na kahit walang kapalit. We don't ask for help. We don't ask for anything else in return. We just do the YouTube kasi nakaka-generate din ng income to para mapaikot natin, malagay natin sa special funds natin, and pag nag-decide na tayo na magkaroon tayo ng bibigyan from the funds, may huhugutin tayo, 'di ba? Kaya nga Jay, 'di ba naiipon natin, nandiyan pa rin. Although bumababa kasi syempre yung mga costing natin, nag-renovate tayo, lumipat tayo ng HQ. But I believe tataas pa to dahil marami nang naniniwala sa atin eh. And then wag natin sirahin yung tiwala ng mga tao. That's correct. Yeah. Okay, 1, 2, 3. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. Alright, so mga amazing. Pag may kaibigan kayo na feeling nyo positive yung ibinibigay sa grupo nyo, pero hahanapin nyo rin kasi. Ako, do you guys believe? Do you guys believe? Nag-end ko na nga eh. Oy, do you guys believe na hanapin mo, para sa iba na to, ano natin to, suggestion sa kanila, na pag maganda yung positive yung bigay sa life mo, i-keep mo yung kaibigan mo. Pag negative ang ibibigay sa'yo, siyempre lumayo ka. Layo ka muna. And then, or i-influence mo siya. Other way around. Dahil pag ikaw ang na-influence sa bad vices, pero minsan kasi di mo rin when you're in that situation, di mo alam na hindi mo alam na you're headed down the wrong path. Kasi ako na-experience ko yun eh. Parang masaya ka, masayang kasama yung tropa mo, pero you're both going the wrong way. Alam mo yun? Pero at that time, di mo ma-realize. You realize later on. Pagtapos na yung mga consequences, parang, hindi magandang kaibigan pala yun. Pag bata ka pa, go with the flow ka lang eh. Wala pakialam eh. Kasi nag-i-enjoy ka. So ngayong 50 ka na, doon papasok yung bro. Kaya nga maganda yung hangarin natin na pumasok ng Bible study. Kasi yun yung magiging foundation mo eh. May mag-influence sa'yo na bad, alam mo na yung foundation mo, hindi, teka lang. Bakit hindi natin siya invite? O siya ang kunin natin, hindi tayo ang mahawaan niya. Alam natin kung ano yung gagawin na. So yun din yung kagandahan na sinasabi ni Jay, na meron tayong foundation, which is the Bible study. Ang tawag dito, ma-enhance pa natin yung faith natin kay God, and yun yung magiging foundation ng pagkakaibigan. Yun yung circle. Yun yung sinasabi mo, circle. Pagka ipapasok mo yung circle, tapos bad apple naman yung papasok, mahahawa lahat eh. So might as well, yung may bad apple, itatry lagi natin as a person, as a godly person, na itry natin maging good apple. For them. Then, pag talagang hindi kaya, edi, iwas ka na. Ganun naman yung life eh. Diba? So, hopefully, maka-influence pa tayo ng mas madaming person sa group natin. Ay, marami tayong hobby. Diba? May mga bago tayong hobby. Sama natin isa't isa. Kung ayaw, Gako, ayaw pa kasi sumama sa hobby natin. Hindi mo kasi na-try. Pag na-try na to. Bagay pa naman sa kanya maging SWAT. Mukhang SWAT to eh. Tama yung tsura, SWAT. Ay, makapal yung balat niya. Hindi tatablan to. Saka yung naka-squat naman talaga. Hindi, saka yung balat niya, hindi na kailangan ng cover. Parang sa kalabaw mo niya. Nag-iisabi na. Ito lang sinabi ko eh. SWAT. Diba? Parang kalabaw na yung balat niya eh. Kahit barili mo ng pellet gun, hindi tatama. Rhino skin. Alright, so mga amazing, hopefully marami kayo natutunan sa amin. Again, pag gusto nyo ng kaibigan, bili kayo. Bili lang kayo. Bili kayo ng... Sabi nga nila, bumili ka ng kausap mo. Uy, sali naman kami dun sa sayo na ginawa niyo sa gym po. Gagawa tayo mamaya. Sayaw. Para kay Alex Cabagnot, aka Kabaji, Mr. Crunchman. Number 5, San Miguel Beerman. What is a true definition of a true friend? Tama ba yung question ko? Okay. Thank you for the question. Thank you for the bini-bini. A definition of a true friend is somebody that's loyal to you. You guys are loyal to each other. You guys are
striving and thriving in your friendship with resources. You guys share resources together. Yun. Uy! Maingay! Yun. Actually, yun lang. Actually, mga decision making after that is very simple. If you guys want to share resources with each other and you guys are loyal to each other, I think that covers a lot of things na. They not like us. They not like How us. about yung mga umutang sa'yo? How will you handle if a friend will ask money from you for help? And they don't pay you back. And they don't pay you back? No, you have no precise. Alam naman natin pag may umutang, we don't 100% sure kung mababalik. Pag sa friend, right? So how you handle it? But I learned my lesson before. You have I learned my lesson before. Are you still friends? We are still friends, but I learned my lesson. I just give na lang with what I can from the bottom of my heart, and I hope they understand. If they don't understand, then they're not my friend. Not the whole amount. If whatever I could give, whatever I could. For example, hey Lex, can I borrow 100K? I'm just gonna invest something. You know. I'll say, honestly, I have 15K. You don't have to pay me back. Ano na lang. I'll just help you na lang, bro. For real? Yeah. Ayun na lang. I'll take it. Yeah. And then, kusa mo na lang. Lex, pera mo na rin. Alam mo na, kaka-ano ko lang. Kaka-TF ko lang sa ano eh. Bibigay ko. Tapos yung 50 pesos game natin, I'm saving up for that. Dahil napanood namin sa Facebook recently, someone told sa social media na, you're retiring? And then you replied, may answer ka about nag-post ng retirement mo. What can you say about that? I'm just parting ways with Converge. Okay. Ayun lang yun. Pero parang naisip nila na if I'm parting ways at this moment in time, akala nila nag-retire na. Pero not non-retired. I'm not retired yet. Hopefully naman, I want to help another PBA team. So kung may mga PBA teams, pero si Boss Danny na mag-handle doon. Pero on the retirement end, no, not yet. Gusto ko bang maglaro? I have the itch. Yeah, man. I have the itch still. Saka you show us later kung how you capable pa, di ba? 40 minutes, you're gonna play later versus Benguet. Oh my gosh. Ikaw yung active. Ikaw yung may itch pa eh. Tama ba? Alright, Lex. Thank you for your thoughts and wisdom. You know, hi guys. You know, we're doing YouTube, first of all, to give inspiration sa mga tao, right? We're using YouTube. So, the YouTube will give inspiration at the same time. This YouTube create funds. Okay. And the funding, anong English na inipon? We save. We save it para we can, if marami na, if medyo malaki na yung funds, meron tayong kukunan for our chosen charity work. Random Of course. Yeah. So ngayon, meron tayong project. Hopefully maka 1 million tayo. Yun yung target, Jay, right? 1 million. 1 million pesos. We will give the 1 million sa mga elderly sa San Juan. So far, may 150K pa lang tayong na-accumulate. With the 3 jersey of JJ Helterbrand. Oh, wow. May pledges na, right? Gawa na natin. And then, we imagine na pag naubos namin yung 26 pieces, 1 million. 26 Kaya hopefully, pagka pwede na namin ibigay yung 1 million sa mga elderly, full force tayo as a group. Of course. I will always support PBA Moto Club. Alright. Always. I know there's a lot of clubs out there that want to do their thing, pero I feel like I was here in the beginning when you guys invited me in. Teammate din kita, and JJ is my idol naman eh. So, I'm here to support, and Benguet especially. Alright. Benguet, La Trinidad. So may game kami ngayon sa Benguet. Makakalaban namin si James Yap and Mark Pingris. Yes, amazing. And the selection all-star ng Benguet. So pinalakas nila yung lineup nila. This scenario kasi gusto nila bumawi daw. Gusto mo bumawi? Kasi tinambakan namin last time eh. Ginalingan nyo. Ginalingan yung Helterbrand. Kinarir nyo. Kasi yung Helterbrand kasi,
Sasabihin niya, di ba? Sasabihin niya kanina, okay, 10 minutes lang ako, 20 minutes Hindi. lang ako. Pero pagka full na yung crowd and they're shouting, Ginebra. Yes. Ginebra. Wala na, I game don't over buy na. Sasabihin niya sa amin, sit down there, sit your ass. I'll take charge. Ako nang bahala dito. Last time naglaro tayo sa saan ba yun? Sa Jensen, di ba naka 30 points si ano? Oo, di ba? Tapos sabi niya, no, I'm just gonna chill, man. I'm just gonna chill. And then all of a sudden, naka 7 3-pointer siya. I said, chill. We're the only one shooting. I'm passing it to you. Yun, yung, I know it already. And I know may itch pa rin yung Helder, Brad. Oh, he has it. I've been with him ever since na nagtutour kami. Canada. Ikaw din, you have an itch too. You're dunking. You're back to dunking. Ngayon pa lang, trying to come back with a complete knee because half a knee lang yung ginagamit ko. Ngayon, ilang percent na? 82. 82. Last week, 90 ah. Nagpa-fluctuate eh. Fluctuating. Alright. Baguio, honest and intimate. Kailangan mong i-answer to as honest as possible, okay? Okay. What is the definition of a true friend for you? True friend? Yun lang? Oh. Ano ang tunay na kaibigan para sa'yo? Tunay na kaibigan. Para sa akin. Yung nandyan lagi. Kahit hindi mo nakakausap. And? Kasi maraming maraming fake friends. Na alam mo yan. Pero, yung tunay na kaibigan, parang bigla, nandyan lang lagi. Pero hindi mo nakakausap lagi. Pero nandyan sila. Yun yung for you, yung genuine friend. Yan yung genuine. Kasi maraming maraming nagpapanggap. Parang feeling close, pero deep inside parang hindi naman talaga. Gagamitin ka lang. Maraming ganon. Makaibigan. Gagamitin ka lang para, alam mo yan, parang nandito ka, andyan sila. Pero pag nandito ka, wala sila. doon mo malalaman. Diba? Nice. Alright? So, quality over quantity ka? So, konti na lang na friend ang gusto mo? Pag tumatanda Malamang yung totoo, konti lang talaga yung totoo. Okay na? That's it? Alright.